Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit saan man pong parte kayo ng mundo naroon, sana po'y okay kayo at mag-iingat po kayo lagi. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago po kayo dito, welcome din kayo, and thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Po na mensahe ni Capricorn, we have the Prince of Winter. Ayan. So, may dito ngayon, merong clarity, enlightenment, insights, information, na dadating sa inyo dito. Maaring yan ang minamanifest ninyo para matulungan kayo, na makapag usad na kayo sa buhay, makamove on, makamove forward, makapagplano, kasi maaring yung mga information na to, yung clarity na to, ito na lang yung missing piece, kumbaga sa puzzle ninyo, para nang sa gayon makapag-decision kayo. So whatever this, information that is going to help you decide na, Yung mga impormasyon na itong parating sa inyo, this may require you to act quickly. This may require you to decide agad-agad, yung gano'n, mabilisan ang ganap dito. Capricorn, mabilisan ang pagbabago, merong mga pangyayari dito na once na nag-decision kayo, talagang mabilis na magbabago ang inyong sitwasyon. So parang may ganong sitwasyon dito, So what else? We have the moon energy. Ayan. So, the moon energy, this is inviting you to listen to your intuition, Listen to your intuition. Follow what your intuition is telling you dito. Kasi mabilis ang lahat dito. Mabilis ang ganap. Mabilis ang pagbabago. Mabilis ang mga pangyayari sa buhay ninyo dito. Kaya maaaring hindi na kayo mabigyan dyan ng pagkakataon para pag-isipan pa ang lahat, para pagbigyan pa ng oras ang sarili ninyo na makapagmuni-muni before you make a decision. Maaaring hindi na kayo magkaroon ng ganong sitwasyon dahil nga sa mabilis ang galawan dito. It may require you to act very quickly, sa mga sitwasyon na maaaring mangyari dito. Kaya, ang gawin nyo na lang, tune into your intuition, follow what your intuition is telling you, because when you allow your intuition to be your guide, kahit mabilisan ang lahat, kahit hindi na kayo makakapag-isip, or hindi nyo na mapapag-isipan pa ang desisyon ninyo, when you follow your intuition, it will always lead you to the right direction, Hindi pa rin kayo mawawala sa tamang daan, sa tamang direction, So, yun ang advice sa inyo dyan. We have the 7 of Autumn. There is patience dito na magpe-pay off, Ang ganap dito sa inyo, Capricorn, ang iba sa inyo, matagal lang naghihintay. You've been patiently waiting for something to happen, for something to come, And ina-advise pa rin sa inyo na continue to be patient kung ano man ang hinihintay ninyo, because maaaring mag-pay off na yan around this time, maaaring mag-pay off na yan in no time, and maaaring yung paghihintay ninyo dito ng medyo matagal na, who knows, meron na lang isang kulang, and that is going to come to fruition na, Capricorn. So, maaring maaring kailangan ninyo dito na mag-step back ng konti sa kung ano man ang inyong ginagawa, sa inyong pag-iisip, sa paghihintay, and evaluate what have you done already. Evaluate the things that you have done. Evaluate the things na maaring kailangan pa ninyong gawin. Maaring may ma-realize kayo dito na kulang pa pala ang inyong ginawa. And sa pagmumuni-muni ninyo, maaring ngayon nyo yan maisipan, diba? And maybe kung ano man ang sa tingin ninyo kulang pa, kapag yan ang ginawa na ninyo, maaaring eto lang yung hinihintay ng universe, na gawin ninyo, and bibilis na ang lahat, mangyayari na kung ano ang gusto ninyong mangyari. So, maaaring ganun ang ganap dito for you, Capricorn,
So, there is a time for, re-evaluation ng mga ginagawa ninyo. Kasi who knows kung naman ang inyong hinihintay, dumating na yan ng mabilisan, no? Kung gaano katagal ang inyong paghihintay, ganun din kabilis, no? Yung pag-come to fruition yan once na nagawa ninyo kung ano pa ang maaring kulang, no? Na ginawa pa ninyo, okay? Or gagawin pa ninyo. So, we have the owl that represents intuition, that represents change and transformation. So, maaaring, eto na, maganap na mga pangyayaring hinihintay ninyo, Capricorn. So, this could be it, diba? Maaaring ito na yung panahon. Maaaring yung paghihintay ninyo ng matagal na panahon, bigla na lang din dadating ito, no? Kung ano man ang hinihintay ninyo, maaring eto na yon, no? May kulang lang kayo, may missing piece lang kayo, and once na ginawa ninyo yan, maaaring eto lang talaga ang missing ingredient dyan at mangyayari na, no? Kaya, follow your intuition, no? Follow what your intuition is telling you, because maybe the divine universe is guiding you now on what you need to do. Nang sa gayon, bumilis na ang ganap, ang galawan, ang lahat sa buhay ninyo, at mangyari na kung ano man ang inyong hinihintay, no? We have another owl. Ayan, no? Ano ba? Capricorn, we have the dragonfly. So, this is screaming, yung mga trinkets na to, screaming change and transformation. Pare-parehas ang sinasabi nila, plus the guidance na sinasabi ng moon energy, Capricorn. So, go for it, Capricorn. Magmuni-muni kayo, okay? Magmuni-muni kayo about this, kung ano itong hinihintay ninyo, and then go for it, no? Pakinggan ninyo ang inyong intuition dahil merong importanteng gabay. Maaring yung guidance na yan is for you to do what you need to do, kung ano man ang kulang, no? So, Capricorn, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa amang parte po ng mundo kayo naroon. Sana po ay okay kayo at mag-iingat po kayong lahat. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ngayon ang messages ninyo for October 13 for Virgo. Kuha muna tayo ng mga trinkets for Virgo. We have the Cupid. Wow. So, this is about affection. This is about desire. Maaari din naman dito na merong love connection, no? May bagong love connection na mabubuo between you and another person. Maaring talagang ano yan, brand new relationship na maaring mangyari dyan. We have also a baby boy. So, Virgo, iba sa inyo maybe welcoming a baby boy or welcoming a new baby. Could be a baby girl as well, ano? Sa pamilya, maaari din naman, Virgo, na may bagong simula, no? May new beginning na mangyayari sa buhay ninyo dito, no? There is change dito sa buhay ninyo na maaaring nangyari, kaya naman may bagong pinto, no, kayong papasukan dito, Virgo. We have the rabbit, and this represents prosperity, abundance, good luck, no? Kaya maswerte kayo around this time, Virgo, maswerte kayo. So, take advantage of that swerte. You have the 5 of Autumn. So, maybe talaga may perang parating sa inyo dito. Kaya ina-advisean kayo dito to manage your money wisely, no? Kailangan, siguro, you may need to, to do some planning, no? Kung saan ninyo ilalagay ang pera, kung ano ang gagawin ninyo sa pera, how are you going to manage your money dito. Napakahalaga. Kasi, pinagsikapan ninyo yan, pinaghirapan ninyo yan, you deserve the money na kinita ninyo, kaya kailangan na nasa ayos, 'di ba? Nasa ayos ang gagastos, balanse lang ang paggastos at saka yung pagsisave, you know, Virgo. So maybe that are the things that you need to consider right now, no? So we have strength, and so this is
a reminder for you, Virgo, no? Na kung ano man ang inyong pinagdadaanan sa buhay ninyo yan, kayang-kaya ninyo yan, malusutan, kaya-kaya ninyong solusyonan yan. It's because, tutulungan kayo ng inyong spirit team ngayon to activate your strength and courage, no? There may be challenging situation around you sa ngayon, or maaari na magkaroon ng challenging situation, but don't worry, Virgo, always keep your faith and hope alive sa puso ninyo, na kahit anuman ang mga challenging situation na maaaring kaharapin ng iba sa inyo dito, Virgo, mahaharap ninyo ng tama, masusolusyonan ninyo agad-agad, at mahahanapan ninyo yan ng lusot, no? You will always find a way out to the challenges. You will always find a solution to that problem, no? Kaya wag kayong mag-alala, lagi lang ninyong aasahan na mangyayari kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, at kung ano ang nararapat, okay? Lakas lang ng loob. 7 of Spring. Ayan. So, believe in yourself. Yun ang parang malakas na panawagan ng message nito sa inyo. Believe in yourself. Be assertive. Be confident. Na kahit ano man ang kailangan ninyong gawin dito, magagawa ninyo. Makakayanan ninyong gawin. Okay? So, stand up for yourself. Stand your ground. At saka, stand for what you believe in, Virgo. Yun ang maaaring kailangan ninyong gawin dito. Nang sa gayon, masolusyonan ninyo, malampasan ninyo kung ano man ang challenging situation na meron kayo. Okay? Maaaring may sitwasyon dito na may mga taong nag-i-intimidate sa'yo. Maaaring may mga taong hindi nagugustuhan ang nakikita nilang tagumpay o swerte ninyo, kaya naiinggit sila sa'yo. So, maaaring may mga sutsot or may mga palipad hangin na nakakarating sa inyo na medyo hindi constructive sa pakiramdam ninyo or sa pag-iisip ninyo, you don't think that you deserve those words na maaring natatanggap ninyo for those inggitero at inggitera mga tao around you. But, Virgo, as long as you are safe, as long as your dignity, your integrity, yung kayo mismo, as long as you are safe, as long as hindi nako-compromise ang safety din ninyo, deadma na lang. Practice the art of deadma, kasi kung papatulan nyo pa yan, mga sabi-sabi, mga sutsot, mga marisol, no, that is not going to help your situation at all. Maaano ka lang dyan, madidistract ka lang, at saka baka mahawa ka pa ng negativity ng maraming tao. Kaya, lagyan mo na lang ng protective shield ang sarili mo, ang energy field ninyo, nang sa gayon, hindi kayo maapektuhan ng kung ano-ano man mga sutsot or kung ano-ano mang marites, no? Minamarites ng mga tao around you. Okay? Focus on what you're doing, focus on what you do, focus on kung ano yung makakabuti sa'yo. Okay? Deadman na lang sa mga ibang taong mga nagtatry na mag-intimidate sa inyo. Okay? Look at that. Good news is coming in sa inyo dito. This is good, wonderful, and happy news coming in, and that is related to your career, money, finances. No? So, there are going to be good news sa inyo na pagdating naman sa inyong kaperahan talaga or source of income. Ang iba sa inyo, maaaring may mga grant dito na matatanggap, no? Maaaring nag-apply kayo for school grant at maaaring makukuha nyo na yan. Maaaring ang iba sa inyo nag-apply ng trabaho, nag-apply siguro ng loans, no? Para may pangkapital sa negosyo. Whatever the case may be, may good news na kayong makukuha sa ngayon. Maaari din na balita yan na kayo ay tanggap na sa trabaho. Maaring ganun din ang sitwasyon, diba? Or tanggap na kayo or
imbitado kayo para sa isang job interview. So, maaaring ganun ang sitwasyon dito, no? But whatever the case may be, Virgo, maganda ang plano ninyo dito. Kung man ang tinatahak ninyong path dito, it feels like that is according to your plan, no? So, maaaring yung plano ninyo para sa sarili ninyo at this time is also para nagko-coincide siya sa divine plan, no? Ng divine universe para sa iyo. So, just keep going. Focus on yourself, be assertive, be confident, at mag-focus lang kayo doon sa kung ano ang plano ninyo din para sa sarili ninyo. Okay? So, good luck, and Virgo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man parte po ng mundo kayo naroon, sana po okay kayo at mag-iingat po kayo lagi. Welcome back po sa Star Tarot, at kung bago kayo dito, welcome po kayo, and thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Messages po ninyo ito for October 13, Taurus. Kuha muna tayo ng mga trinkets. Meron tayong stingray yan. So, this is about change and adaptability, no? So, kahit meron mga magbabago, may mga pagbabago magaganap dito sa ibang parte ng buhay ninyo, you have nothing to worry about, no? Parang hindi kayo dyan may intimidate talaga dahil you are very flexible, you are adaptable, and you will be, getting to the place where you need to be, no? Kasi napaka flexible ninyo, no? So, what else? We have Star. Ayan. So, napakaganda. That is about guidance. That is about enlightenment, clarity, intuition. So, kung ano man ang pagbabagong itong magaganap sa inyo, parang it's either dinadala na kayo or pinapakita na sa inyo ng divine universe kung saan kayo papunta or kung ano ang dapat ninyong gawin dyan sa mga pagbabagong yan. You are getting also really the enlightenment, the clarity that you need para man-navigate ninyo kung ano ang mga pagbabagong yan na dapat mangyari sa buhay ninyo, no? So, there's going to be divine guidance dito. Maaring dinadasal ninyo yan or talagang binibiyayaan kayo ng guidance dito ng iyong spirit team in order for you to be successful dito sa change na mangyayari sa buhay ninyo, no? Taurus. We have Hamsahan. This is about power and strength, no? So, napakaganda din kasi kung ano man ang pagbabagong yan na magaganap sa buhay ninyo, talagang makakayanan ninyo ang transition, no? Maaring medyo may discomfort ang transition na yan, pero with your power and inner strength, talagang parang it will be easy peasy for you, no? Very flexible, very adaptable kayo, kaya it will be okay, no? Talaga para sa inyo. Magiging maayos ang pagbabagong yan. Parang lang yan, parang hindi mo iindahin, kumbaga, ang discomfort na maaring bit-bit, no, or kasama ng pagbabagong yan sa buhay ninyo, no? For others of you, maaring may mga ginagawa din kayo dito, mga rituals, or maaring may mga ginagawa kayo mga prayers dito to dispel negative energies din sa inyong paligid. So, we have the Three of Autumn. Napakaganda nito. Kasi, maaring yung mga pagbabagong itong mangyayari sa buhay ninyo, Taurus, that could be related to any area of life, no? But whatever the case may be, there is support coming from the people around you. Merong mga taong tumutulong sa inyo dito or mga taong tutulong sa inyo nang sa gayon maging maayos at maging soft ang transition ninyo dito. Maging smooth ang transition ng mga changes na to sa buhay ninyo, no? In terms of your career naman, kasi since this is a pentacle energy, so it feels like to me that this is the beginning of your tagumpay. This is going to be the beginning of your success. At maaring before,
Kung solo man kayong nagtatrabaho, maaari ngayon, mas mabilis ang inyong pag-angat, mabilis ang pag-akyat ninyo doon sa ladder of success because there may be people na collaborating with you. Maybe may mga tao dito mag-o-offer ng tulong sa inyo or mag-o-offer na makipagtulungan sa inyo, no? At ang maganda dito, you are going to be on the same wavelength. You're going to be in sync with each other. Kaya mas mabilis talaga dito ang pagtagumpay ninyo dahil nga di ba may kasabihan na two heads are better than one. So maaring dito yun ang mangyayari sa inyo, no? Kapag nakipag-collaborate kayo, mas bibilis ang pag-akyat ninyo sa ladder of success, no? And there is ano din dito, no, Taurus, kahit mag-isa din kayo dito nagtatrabaho, maaring yung matagal na ninyong pinagtatrabahuan, you may be rewarded na din ngayon. You may reap the rewards of your hard work din, dito for some of you. Medyo natagalan lang kayo dyan, pero finally, diba, makukompensate na din yung effort ninyo na binigay ninyo dyan sa inyong mga ginagawa. We have 9 of Spring, ayan. There may be changes talaga na mangyayari dito. But you know what? Sinasabi dito, get ready with the changes. Kasi maaaring ang iba sa inyo dito, Taurus, maybe hindi open sa inyo ang iba sa pagbabago, no? Kaya siguro may gabay kayo dito, may enlightenment, may clarity, no? At may tibay ng inyong kalooban ng personal power dito na nalalabas, no? Will arise talaga. Because maybe ang iba sa inyo dito, no? Siguro ay hindi open para sa mga pagbabago, no? May mga tao talagang ganyan na hindi sila masyadong komportable pag merong nagbabago sa buhay nila, no? Or may nagbabago sa mga ginagawa nila, sa mga plano nila, yung mga ganon. Maybe, no? Para doon sa mga ganong Taurus, no? This is a message for you, no? This is a message for you. This is a heads up for you na mag-prepare ka dahil sa may mga pagbabagong mangyayari. And always remember that change is the only constant thing in this world. Everything changes in a second, no? Nagbabago ang lahat. Nagbabago ang mga tao, nag-i-evolve ang mga tao, nagbabago ang mga ganap sa buhay, nagbabago ang mga sitwasyon, So, maging maging bukas na tayo doon sa pagbabago, no? Dahil yan ang laging nangyayari. Laging merong transition na nagaganap, However hard we try to avoid change, talagang mangyayari at mangyayari, magbabago talaga ang mga bagay-bagay, no? But sa mga ganap dito sa buhay ninyo, Taurus, it feels like to me, may swerteng hatid dito na pagbabago, no? May swerteng hatid dito sa inyo. Maaring this is a long overdue change na, no? Kaya naman dito, parang sinasabi kayo na mag-prepare ka na, Taurus, dahil kahit anong iwas ninyo sa pagbabagong ito, it needs to happen right now na. So, wag na kayong matakot, wag kayong mag-alala, kapit na lang kayo sa inyong faith and hope dito dahil hindi naman kayo papabayaan ng Divine Universe. God is going to guide you, to help you, to protect you, pati na rin ang iyong mga angels and your spirit guides, no? So, what else dito, Taurus? We have the 3 of Winter. Ayan. So, you know what? There are people talaga that are going to help you. There are people talaga that are going to be by your side. Kahit ano man ang nagaganap sa buhay ninyo dito, Taurus. You have that very supportive and helpful people, compassionate people around you, no? Kasi dito sa 3 of Winter, meron kayong sitwasyon dito in the past, no? Nangyari na to, na nasad kayo, no? Maaring na-disappoint kayo in some areas. Maaring na-disappoint kayo sa sitwasyon mismo or na-disappoint kayo sa tao, no? May disappointment dito siguro or frustration, kaya medyo may lungkot kayong pinagdadaanan. But you know what? With the help of the people around you na handa sila na to cheer you up, tinutulungan kanila, binibigyan kanila ng advice, guidance, mga ganon. You know what? You will be able to surpass this situation. You will be able to get out of this sadness, no? Maging bukas lang kayo doon sa pagtanggap ng mga advices sa inyo. Maging bukas lang kayo doon sa pakikinig, no? Sa mga input ng ibang taong nasa paligid ninyo
no? Because maaring yun ang makatulong sa inyo na gumaan-gaan din ang inyong mga nararamdaman, gumaan-gaan din ang mga bigat na nararamdaman ninyo, no? Sa ngayon. So, use your own judgment and discernment dito, no? At make sure na yung pinapakinggan nyo lang din, yung constructive lang din naman na advices, no? So, gamitin niyo yung intuition dito. Then para sa pagdesisyon kung alin ang papakinggan ninyo at ang hindi sa mga sinasabi or ina-advise sa inyo ng mga tao, no? Taurus, so that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.